Maraming mga bagay ang talaga namang nakakapanabik. Mga okasyon na halos talaga namang ikamatay mo na dahil sobrang excited ka na mangyari nga ito. Alam nyo, secret lang to ha. Ako nga, sobrang excited ko nang yumaman eh. Pera na lang talaga yung kulang. Pero huwag kang magugulat ha. Mula noong November 29, 2025 ay inaabangan na ng sambayanan ng New Zealand ang pagdumi ng isang tao. Ay nako, kung bakit nila inaabangan ang tawag ng kalikasang ito. Tara, sama-sama nating alamin ang kwento. Noong November 28, 2025 ay isang napakabisi na araw para sa mga tauhan ng isa sa sikat na jewelry shop doon sa New Zealand, ang Partridge Jewelers Jewelry Store. Dumagdag pa sa eksena itong isang lalaki na bigla na lamang daw nilunok ang hawak-hawak niya na nooy kinikilatis niyang isang napaka-rare at mamahaling alahas. Sa una pa lamang daw ay kahinahinala na ang kilikilos ng lalaki. Subalit magkagayon pa man ay wala naman itong ginagawang masama, kung kaya naman magiliw pa rin nila itong inasikaso. Idagdag pa na maalam din naman talaga itong lalaki pag usapang alahas na. Nagulat na lamang daw ang mga empleyado ng jewelry shop noong mapatapat daw ang lalaki sa isa sa pinakamahalagang koleksyon ng Partridge Jewelers Shop ay bigla na lamang daw niya itong hinablot mula sa pagkakadisplay at isinubo tapos nilunok. Nagtangka pang tumakas ang lalaki subalit naagapan siyang mapigilan ng mga staff ng jewelry store. Kaya naman pagdating ng otoridad ay agarang nadakip ito. Walang kahit anong anggulo ng CCTV footage ang nakahagip man lang sa ginawang pagsubok ng suspect sa alahas. Kung kaya naman pawang obsesyon pa lamang ang mga salaysay ng mga staff ng jewelry shop. Kung kaya naman kinailangan ng mga pulis na bantayan ang suspect 24/7 at hintayin ang pinakamatibay na ebidensyang makalabas galing sa katawan ng lalaki. Tahimik lamang ang suspect sa 6 na araw niyang pamamalagi sa presinto. Halinhinan ang mga pulis sa pag-aabang kung kailan makakaramdam ng tawag ng kalikasan ng lalaki ang suspect. Subalit lumipas ang mga araw na hindi man lamang daw dumudumi ang lalaki, mabilis na kumalat ang balitang ito. At sa loob lamang ng ilang araw ay hindi lamang mga pulis ang nag-aabang sa pagdumi ng lalaki bagkus ay ang netizen na din. Ang hinihinalang ninakaw ng suspect ay isang limited edition na Faberge egg pendant na replika ng alahas na ginamit noong 1983 sa pelikula ni James Bond na may side title na Octopussy. Sa buong mundo ay 50 lamang ang ginawang ganito, kung kaya naman maituturing itong super rare. Gawa ito sa purong ginto na napapalamutian ng 183 na diamonds. Meron itong haba na lagpas 3 pulgada at paoblong ito, kung kaya naman pala isipan kung paano ito nalunok ng isang tao. Kapag binuksan mo ang pendant na ito ay lalabas naman ng isang golden octopus na may 2 black diamonds na mata at mga tentacles na napapalibutan naman ng mga diamante. Hence, Octopussy. Nagkakahalaga lang naman ito ng 1.1 million pesos kung sa pera ng Pinas pepresyohan. At ito nga ang dahilan kung kaya naman naakit ang suspect upang pagtangkaan itong nakawin. Naging kapanapanabik ang sitwasyong ito lalo na sa mga taga Auckland, New Zealand. Dahil kailangan talagang mapatunayan na nilunok na talaga ng lalaki ang alahas ay bantay sarado talaga ito na binabantayan. May personal security at natututukan pa ng CCTV. Nakatakot kasi ng mga otoridad na baka daw lunukin niya muli ang alahas kapag naidominan niya ito. Makalipas nga ang 6 na araw magmula noong nangyari ang insidente sa jewelry shop ay ang kalikasan na mismo ang gumawa ng paraan para umusad ang kaso dahil natuldukan na ang mahabang pagpipigil ng suspect sa kanyang pagpoops. At walang kahirap-hirap niyang nailabas ang higit 3 inches na pendant na may kasama pang almost 1 meter na necklace. Laking pasalamat ng otoridad sapagkat nalutas na din ang kaso kahit gaano pa kadiri at kahaba ang kanilang hinintay. Kaagad na naibalita ito at kaagad na kumalat sa social media. Balot pa nga ng dumi ang pendant at kadenang ginto na may tag price pa ang pinagpapasapasahan ngayon ng netizen. Yung suspect, ayun, kriminal na siya ngayon at kalaboso. At kinasuhan nga siya gamit ang napakalakas na ebidensya na galing sa kanyang wet box. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang ulit tayo at see you sa next episode ng mga buhay-buhay natin.